mga pinangganak kong mga kiksunan malipay no sab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning nangyugto no sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga ay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito karon mga pinangganak kong mga kiksunan nagkadayon kini Mission to the Powerful. Okay, lesson number 9 sa fourth quarter mga higala. Og tinhiya to pagadugukan kining maong to suheto sa to pagtuod karon. Pero sa dili pa gusto lang ako ipabalukan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church Lungaog Santo Tomas, Davao del Norte alang sa usa ka special fellowship sa Zone 1. Pagkasunod sa Sabado mga higala December 9 mao na nga tuang gitakda nga panahon para sa tuang hilabihan ka most awaited family reunion sa The Loud Cry Ministries sa tibuok Visayas ug Mindanao. Apel pa tibok kalibutan nagabang via internet sa live streaming ug gimunusab sa LCM app. Pwede mong mo-join kanamo dinhi sa tuang celebration kapag ka Sabado dinhi karong Disyembre 9. Ang tema nagkanayon yamog sa kahitasan. So mo ni ato ang pagadugukan karon mga higala. Mo na to ang pag-ausahan usa kini ka jump off program, usa kini ka culmination, sinugdanan sa tanan, launching mga higala para sa tuang programa sa 20 years development plan according to the blueprint, according to the plumb line under the OCI program. So akong gidapit ang tanan, please be part of the history. Please come and join with us. From Bukidnon, from Pagadian, from Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o uban pang mga bahin sa Mindanao, Agusan, and Surigao. Sa ato mga kapamilya sab sa Davao del Norte, naramang kita sa duol, tanang taga Davao del Norte, please come and join. O sa tanan na ito mga kapamilya kaigsunan from tinhi sa ito mga kapamilya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao City, Panabo City, Tagum City, okay, Digo City, mga higala og Davao del Sur. Please come and join. Sa usa ka dako na to nga padagtigo mga kaigsunan, usa ka jump off or launching program sa 20 years development plan usbon ko sa The Loud Cry Ministries. Under sa OCI program sa usa ka blueprint nga gihatag mga higala. Please know all of this by joining with us this coming December 9. Masayod ang tanan mga higala. Let's be ready. Before Christ will come, ang atong kalibutan, ang atong mga kasyudaran, atong mga kalungsuran, muagi og dagko mga kalamidad, lakip na ni ana ang National Sandilo. So unsay role sa mga katawan sa Ginoo? Sa atong buhaton, pagkaon, tambal, mensahe, uguban pa, unsay atong ikatabang sa mga tao. Let's be ready. Alang nini nga programa mga kaigsunan. I do not say that Christ will come after 20 years from now. No, I don't say that. Ang ato na proposition na to nga 20 years, but I do not know if ever within 20 years or before 20th year Christ will come. Kaya ito nakita karon nga paspas ang mga kalamidad, paspas ang mga pagpangitabo, mga bagyo, linog, luno, uguban pa, kalamidad sa gubat, uguban pa, balatian, pandemic, hilabihan kakusog sa atong panahon karon. So unsay ato ang role mga higala? So gidapit na kong taga Cebu, taga Tibuok, Mindanao, manambong ta dinhi sa ACES Tagum College Gym, Pioneer Street, Mangkilam, Tagum City. So dinhi ta magtigom karong Sabado, December 9, alang sa maong kalihukan. Okay, see you here mga kapamilya. Ang tunay na magkapamilya ay walang iwanan. So bring one, bring all. Tanan maganayan ta dito mga kaigsunan, alang sa maong kalihukan. We have many speakers. This is a convention type mga higala. Magsugod ta alas 7:30 na anata dito. Palihog lang 7:30 na anata dito. Kay magsugod na nga to ang mga programa, ang entrance of colors, mga leaders, mga uban pa nga mga board members, tanan mga board members mga higala sa nakalain mga lugar. Mo marcha na pagka 15 to 8, then 8 o'clock will start the regular program. Kay we have a lot of speakers during the time.
We had a lot of singers during that time. Wala pa tayo mga special program nga ipang-insert mga higala during the time. So please come and join with us. Atong isulit ang atong panahon. No gap mga higala. Panahon sa programa. Atong isulit ka ng adlaw igpapahulay. Okay, ang tema nagkanayon, yamog sa kahitasan. What is this for? Unsa man ni siya mga higala nganong nagbisaya na ta karon, yamog sa kahitasan. So ato ning dugukan karong Sabado, usa kini ka importante ato ning gibisaya para lang yun masabtan sa tanan. Okay, sa atong pagsugod mga pinanggan ako mga kaigsunan, sa dili pa ta mo padayon sunan, gusto na ko nga dapito na to ang balaang espiritu sa papakiguban ka na to para masabtan na to ang pulong sa Dios may tuod sa itong pagatunan karon. Magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan ang mga Diyos nga ikaw sa mga langit, tagang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaloy sa tanang mga nagpaminaw. Hinaot o Diyos ikaw magabindisyon sa mga listeners, magabindisyon sa tanang mga nagasuporta ni nga programa, sa tanang nagadumala sa imong buhat sa The Loud Cry Ministries o nagbuhat sa kinatibuk-ang Seventh Adventist Church under sa General Conference o ang tanang mga kawani ning istasyon nga rin na-play kining broadcast. Panalangini sila tanan Ginoo. Bugkusa kami sa kagugma alang sa kabuhat o sa kapagwalis may balita o alang sa pagtuso ninyo o batapos kini o kaming tanan makapahulay sa gingharian sa mga langit. Amahan, pasalua kami sa mga masala. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan na mo gitugyan kanimo gilauman nga madawat. Pinagi sa ngalan Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinanggan ako mga kaigsunan, Mission to the Powerful ang atong tema karon mga kaigsunan. Mission to the Powerful ang ato ang memory text, makita na to kini sa Mateo Kapitulo 16:26. For what profit is to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Sa Bisaya pa, unsa may ganansya, unsa may maangkon sa katao kung mahakop niya ang tibok kalibutan pero kawagtangan siya siyang kalag. O sa laing bahin, unsa may iyang ikabaylo siyang kalag, unsa mang butanga iyang ikabaylo siyang kalag mga kaigsunan. Sa dughay o sa kadaghan ng mga katuigan, I would like to tell you, ang balaang kasulatan ug ang pulong sa Dios nagapadayag sa kamatuoran ngadto sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan o sa kadaghang mga pulong sa Dios kamatuoran nga iyang gipadayag ngadto sa kasaysayan sa tawhanong kinayahan o kana mga kaigsunan bisan pa ngadto sa 7th century or ngadto sa 21st century o sa atong kapanahonan karon, the same message that sinners needs grace. Ang mensahe mao ra gihapon nga ang mga makasasala na kinahanglan og grasya mapobre man og madato, na we focus on the rich people. Sa mga taong mga powerful, mga dato, mga kusgan sa panahon sa balaang kasulatan, doon na po yung mga taong mga kusgan, mga dato, mga hari, mga higala nga gitawag sa Dios. Sa ato panuan is exempted. God is calling every one of us, not only the poor, not only the middlemen, but everyone, including the rich and the poor, the rich and the powerful. Gitawag kini sila sa Dios. Especially mga kaigsoon katong mga wealthy and famous, powerful person, gitawag gihapon sila sa Ginoo. Ang tanan mga kaigsunan gusto sa Dios nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Busa sa ato ang pagtuon karon, ato masabtan ug ato makit-an mga kaigsunan nga dunay mga tawo nga whom we think that they are outside of the circle of God's love. O say magtuota nga wa sila labot sa gugma sa Dios because they are rich or powerful. No, it does not mean like that. Dili ingon ni ana mga kaigsunan. Bisan pa sa ilahang mga economic capacity or vulnerability, ato makit-an mga kaigsunan nga sa ilahang social position, sa ilahang negosyo, sa ilahang pagkapolitiko, pagka-leader o bisan unsa, apil sila mga higala sa buhat sa pagpahiblo sa kamaturan. They must know they are not exempted. Bisan pa sa mga mensahe sa kaluwasan, they must know. Sa gugma sa Dios, they must know. Kinahanglan masayod sila mga kaigsunan. Kining mga taong mga kusgan, mga dato, uban pa mga ilado sa katilingban, they still need the divine grace of Jesus Christ. They need to know their Savior. Kinahanglan masayod sila sa kamaturan. Ang Dios magagamit og mga faithful believers, mga simple nga mga tao, mga yamog nga mga tao
gamiton sa Dios para nini mga kadagkuan, para nini mga dagkong tao nga aron sila makaila sa kamatuoran. Doon ay mga special situations like during the time of King Nebuchadnezzar, Daniel was used. Sa Naaman, katong sulugon gigamit si Nicodemus, mismo si Jesus Christ personally nakigistorya kaniya. The rich young ruler, si Kristo nakigistorya kaniya. Si Joseph of Arimathea, God has used miracles and everything that happened in his time, and this Joseph of Arimathea has witnessed and have changed his mind and his heart as well. So imo makita din mga kaigsunan nga walay exempted sa pagdawat o pagpahibalo sa kamatuoran. Now sugda nato mga kaigsunan kang King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar mga higala, usa ka dakong dato, usa ka dakong ilado, usa ka dakong bantugan nga hari sa tibuok kalibutan. Sumala pa sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4, God our Savior wants all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Ang pagkabilanggo sa mga tao mga higala dito from Jerusalem to Babylon at the same time was at the blessings of God nga makahibalo po si King Nebuchadnezzar og unsa ang pulong sa Dios, unsa ang gugma sa Dios through this faithful servant, like one of them was Daniel. So busa ang Dios mga higala sumala pa sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4, gusto siya nga tanan mahibalo, tanan makasayod, tanan mahibalo sa kamatuoran. Og tungod niya na mga higala atong masabtan nga si King Nebuchadnezzar was not exempted. Dili siya exempted mga kaigsunan. One time he had a dream. Adunay damgo si King Nebuchadnezzar, iyang gisulat mga higala, gipost po ni Daniel, giapil po ni Daniel sa iyang libro mga higala sa Daniel chapter 4. So ato na himong summary mga kaigsunan nga si King Nebuchadnezzar nagdamgo siya dako keng kahoy ga sangko dito sa langit. Yang tanang mga langgam dito mukaon mga higala magkuwag mga prutas. Unya ang mga tanang mga tao sa tibok kalibutan dito nagpasilong. Pero ang manulunda sa langit, ang mensahero sa langit, ang Dios sa langit mga higala, nanaog og nagpakita kang King Nebuchadnezzar nga giputol kining maong kahoy og nagpabilin ang punuan niini. Og ang mensahero sa langit nagsulti nga ikaw Nabucodonosor 7 times 7 years mahimo kang musagol sa mga mananap, mahimo kang ulipon, mahimo kang ubos sa tanan, og hangtod ikaw maulian nga makaila sa Dios nga mao makagahom sa tanan, nga mao magbuot sa mga gingharian ug magapod-apod niini sumala siyang kagustuhan. Nalibog siya na nga damgo mahigala, the same thing yung tanan niyang mga magicians, mga uban pa niyang mga sorcerers, yung tanang mga diviners, uban pa niyang mga manalagna, mga Chaldeans, yang gipagtawag but still they cannot explain. God has given wisdom to Daniel, yang gipatawag si Daniel, gi-explain ni Daniel, ikaw tong dakong kahoy, O King. Unya ang tanang mga tao sa tibok kalibutan na nagpasilong kanimo, nagakaon kisa imuhang prutas, kaya ang imuhang kingharian bantugan og misangko sa kaytasan. Grabe na kadako sa imong kingharian. Pero ang Dios sa langit nagpahibalo kanimo iyang putlon kining imong kingharian, ibili niya ang punuan. Og ikaw mahimong maubos sa nga tanan og musagol ka sa mga ihalas nga mga mananap, magkaon og sagbot sulod sa 7 ka panahon, 7 ka katuigan or something like. Og hangtod ikaw maulian ug muilak kaniya nga maong matuod ka Dios, nga may magbuot sa mga gingharian ug may magapod-apod sa mga gingharian ngadto sa ubang mga katawhan. Busa mga kaigsunan, naulian si King Nebuchadnezzar, maulian si King Nebuchadnezzar ang maong gingharian mubalik, ma-restore. But pasabot mga kaigsunan si King Nebuchadnezzar naulian. No, nahitabo gyud ni siya mga higala din ang iyang gingharian mga higala na something, you know the story, yung napukan niyang gingharian. Pero before that, nahimo siyang humble nga tao, ang iyang mga buhok ni taas mura nagbuhok sa agila, pati kataas yung mga kuko mura grabe, mukaon na siyang sagbot mga higala, hangtod giniila siya nga ang Dios, may Dios nga makagagahom. In other words, the King Nebuchadnezzar, to make the story short, he was converted. He was converted. God talked to him directly. Then God made a follow-up instrument was Daniel ang gigamit. So inana ang Dios mga pinangga kumakikson, bisan pa ang pinakabantugang mga tao sa tibok kalibutan, iyahang gamiton. Iyahang sultihan sa kamaturan o bugamit sa tao para kanila. Hunong takadali mga kaigsunan. Kini nga itong mga kapamilya, mga kaigalaan o mga kaigsunan na to po nga mga extremist nga nagpangita lang sayop sa ato ang mga leaders sa General Conference.
Dako kay issue nila nga ang ato ang leadership nga si Ted Nelson nagkighimamat sa Santo Papa, sa mga emissary sa Santo Papa, ilahang gidawat ito sa General Conference, ilang gipakaon, ilang giatiman, ipanagaan nilag libro, ipanagaan nilag mga regalo, guban pang mga presents. Dako kay issue nila kini mga higala kay kuno ngano nga to ang mga leaders nakikamigo ni mga dagkong tao sa tibuok kalibutan like in the Roman Catholic Church. Higalag mga pinangga ko mga kekson kung ato mga leaders sa General Conference dili makikigala, dili makikamigo, dili mingle ining mga tawhana sa Vatican, kinsa may mumensahe nila. Kining Santo Papa si Pope Francis, he is not excluded in the Gospel Commission. He needs to know about the love of Jesus Christ. He needs to know about the truth. So kinahanglan masayod po siya sa kamatuoran. So I believe the purpose of our leadership like Elder Ted Wilson o sa tanan nga mga pangulo sa General Conference, ang ilang pagpakikigala, pakigminggol sa leadership sa Vatican is only to let them know about the gospel, not of any other reasons. I trust the leadership. So I don't have to make issues against them. Kamong dunay duda sa leadership, so may have to make issues. Nga kuno Babylonia na, kinakiglamano na, nagpa-picture na, nakigpangaon na kauban kanila. You are like a Pharisees and the scribes. Nga naga-issue kan Jesus Christ on why ngano nga si Kristo nakigkaon, nakigminggol kauban sa mga makasasala. So balik ta mga pinangga ko mga kaigsunan, there is no one is exempted from knowing about the truth of God, the Word of God. Even the Pope, even President Biden, even mga presidente, mga dagkong tao sa tibuok kalibutan, mga higala, must know about the truth. Kinahanglan masayod sila mahitungod sa kamatuoran. So imong makita din mga kaigsunan nga usa ka very strong example sa Biblia mao si King Nebuchadnezzar. Usa ka bantugan tibuok kalibutan, mga higala, sakop niyang tibuok kalibutan under siyang imperyo sa Babylonia. Og siya mismo gitawag sa Dios. And I would like to tell you, no wonder ay mo katingala mga higala, when in Christ, at Christ's second coming, when everyone of us shall be in the kingdom of heaven, we will see King Nebuchadnezzar in heaven. Di ta matingala niya na kung makita na to si King Nebuchadnezzar sa langit mga kaigsunan, kayong taga, wow, mao din siya si King Nebuchadnezzar mga kaigsunan. So, una-una lugar, sa story and life of King Nebuchadnezzar, mo na ito makatonan. First, God uses committed believers such as Daniel. Gigamit sa Dios ang katong mga batanon like Daniel nga mga komitado kaayo, iyang gigamit para kang King Nebuchadnezzar. Unya, nagkigbridge siya mga kaigsunan sa unbelievers. Through Daniel, nagkigbridge ang Dios sa unbelievers nga mao si King Nebuchadnezzar. Ikaduha, God can directly intervene in the witnessing process. Sa imong pag-witness mga higala sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw kanimo, God can do the intervention. Muhatag siya intervention during the witnessing process in order aron mga higala maplastar nga makabot yun nimo ang mga unbelievers. When you start the witnessing program, kung musugod lang ka sa witnessing program, don't doubt but trust that God shall be with you. The Lord promised, I am with you always till the end of time. Ang Diyos nagasaad, go and preach the gospel, teach them all the things that I have commanded you. Behold, and I will be with you till the end of time. Lakaw, pangwali ka mo sa may balita, pamautismo ka mo sa ngalan sa mansaana kong sa Espiritu. Tudluin sila sa tanan ng mga butang akong gisugo kaninyo. Tanawa, magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. God will be with you. Siya ang mo intervene sa process mga higala to help these people, these unbelievers to be converted. Like King Nebuchadnezzar, gipaubos siya sa Ginoo. Ang iyang pride, ang iyang arrogance, wagtang sa Ginoo para lang yun siya nga mahitabo, nga makasabot siya sa kamatuoran. Bisan pa ito, dili ta mga dato, mga kaigsunan, dili ta mga powerful, dili ta mga influensyado nga mga tao, we can still stand for the witnessing of the gospel. Bisan sa mga dato, bisan sa mga kusgan, we can still be used by God. Nga naman mga kaigsunan nga kinahanglan, kining arrogance atong likayan. Maybe manaway ta nga kanang mga unbelievers, mga arrogante, mga bugero kayo. Sometimes may apod kita who profess to be the followers of Jesus Christ, we also become arrogant. Di ba?
we also become arrogant. So we have we have to do like King Nebuchadnezzar atong i-down ang atoang pagka mapaytason, pagkahambugero, then let's think humble with God aron magamit ta sa Ginoo sa iyahang buluhaton, magamit o mapuslan kita sa Dios sa iyahang buluhaton. Una-una mga kaigsuonan, gitugot sa Ginoo nga si Daniel makagunit og taas nga katungdanan sa Babylonia para makaangat siya og mahimo siyang instrumento sa pagwali sa tag-as nga makatungdanan ng mga tao. Some of us, some of you, nahimong mga konsihales, nahimong mga konsihal sa lungsod, konsihal sa barangay, nahimong mga unsa pa din ang mayor, vice mayor, nahimong mga congressmen, nahimong governors, nahimong vice governors, nahimong mga provincial board members. Dili tungod kay ang Ginoo gusto nga mahimo kang popular politician, but God wants you to become a good influencer ngadto sa mga tao nga naa sa taas nga hutong sa katungdanan. Mao ni pinakadakong tuyo sa Dios nganong gibutang kaniya dinha. Not because that you are sikat. Sometimes manggod magtuo manggod ta nga sikat. Abi ninyo mga kaigsoon, natin mga kaigsonan nga mga buotan kayo, adventista gyud kayo, buntag udto gabi, magampo, buntag gabi mag-worship, dili malate sa simbahan, aktibo sa simbahan. Pagka konsihal na sa lungsod, tagsan na lang mo simba, patay. Ngano man nakalimot na sila nga gibutang sila sa Ginoo dinha para sa maayong katuyuan. Ang ilaha lang nga basta kay sikat na ko, wow, sumuda ko ang ilahang katungdanan, ang ilang pagbati tungod sa ilang katungdanan. So mo ilang pagbati, so ang ilahang ang popularity labi na panahon sa piniliay na himong number one counselor, so wala na, taas na kayo ang garbo mga kaigsunan, very high pride na kayo. However, din hiya tumakitan mga kaigsonan, the Lord will use you there. Ikaw ang gamiton sa Ginoo kung naa ka sa taas nga hutong sa konsiho karon sa politika o patuman sa pagunit sa rindas pangagamanan. Continue the life of Jesus Christ. Continue to become the light of the world. Then the people can see you. You can be the good example for humility. You can be the good example for non-arrogance. Ang Ginoo magagamit ka nimo diha sa imong katungdanan. And then, yes, Pastor, I do that today. Tigulan sa iglesia palanggani ka, bugiro na ka. I'm sorry dili tanan tigulan sa iglesia ang bugiro. Nayuban mga tigulan sa iglesia, murang nagsikensa, no? Murang nag-gobernador, murang nag-mayor sa simbahan, kuyaw na kay manulti, kuyaw na kayo magkuhan. Mo deklara, di na gani mo subay sa church manual, no? Sometimes because of the katungdanan nila nakuptan. But God forbid, wala na sa to ang church mga kaigsunan. Okay? So, now, another example here was Naaman. Si Captain Naaman mga kaigsunan. Kinahanglan po siya mga kaigsunan og kamatuoran. Kinahanglan po siya og grasya sa Ginoo. Kinahanglan po siya mo-grow diha sa atong Ginoo. Sa 2 Kings chapter 5 verse 18, "But may the Lord forgive your servant that this one thing, when my master enters the temple of the Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I have to bow there also, when I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this." So, sinaaman mga kaigsunan sa 2 Kings chapter 5 verse 18. Sinaaman mga kaigsunan sa kadakong tao, kapitan sa kasundaluhan sa Syria. Remember, Syrian kingdom was so great. Sila nagkontrol sa northern kingdom of Israel. Pero gigamit sa Dios kini usa ka batan-ong babay nga maoy migiya kaniya to prophet Elisha ngaron si Naaman mamaayo siya sa iyahang sakit sa sanla. Sumalas mabasa to sa 2 Kings chapter 5 verses 2 to 3 and 9 to 14. At that moment, nianang panahona,
Siniaman mga kaigsunan ni hangyo siya, di ako muhubog sa nang kaya naman siya ni Elisha nga, di ako muubog sa kuan sa Jordan River. Siya, hugaw man na. Siya na, kung gusto ka mamayo, di ako muubog. Ni-try siya ubog 7 times mga kaigsunan. Primero, ikaduha, ikatulo, wala. Ikaupat, ikalima, wala. Ikaunom, wala gihapon siya. Panayon pa ko. Siya, just last once. Just last one dip na lang. Pag dip niya sa ikapito, wow, pagbawas, he was cleansed. Nalimpyo siya mga kaigsunan. O nining panahon, according to the record, he acknowledged God. Ang God mga kaigsunan, iyang giila, gani nagsaad siya din na siya maghalad sa templo sa mga Diyos. Kaya dito na siya sa Diyos nga matuod magasimba. So, gani a couple of mules mga higala, iyang gamit sa pagsimba sa ato ang Diyos. So he needed to take some land from Israel to Damascus so he could worship the God of Israel. Kinahanglan mo balik pa siya dito sa Israel aron magsimba siya from Damascus, from Syria, Damascus to Israel. Ang iyang second request mga kahigala sumala pa sa 2 Kings chapter 5 verse 18. Mao nga pasaluon siya mga sala. So meaning nasayod siya sa iyang political obligations were going to conflict with his new faith. Kabalo siya nga iyang bagong pagtuo mga kaigsunan karon sa Dios. Conflict sa iyang katungdanan bilang kapitan sa kasundalon. But Elisha did not rebuke him. Why? Kinahanglan sinaaman mo grow siya, mo grow anam-anam. O saya magod kita bago patang na mabautis sa mga. Sige, kinahanglan ko isulat ta kistanan. Kinahanglan resign kasi mo katungdanan mo nimo na. So gitugutan siya ni Elisha nga motubo siya hinay-hinay by the grace of God. So to help him grow, si Elisha nagabisita kaniya ngadto sa Damascus. Mabasa niya sa 2 Kings chapter 8 verse 7. So, ginabisita siya. Ang the way para mo grow ang tao mga kaigsunan diha sa pagpangalagad sa Ginoo is to visit them. When from now and then, gayran sila mga higala. Og sumala pa sa Bible Commentary, Volume 2, page 887. These words must not be thought as matud pa as either expressing approval to or disapproval of Naaman's panting request. He was to depart in peace, not in doubt of restless uncertainty. God had been kind to him, and he was to find happiness and peace in his knowledge and worship of God. Naaman was a new convert, a man with conscientious scruples, who would grow in the strength and wisdom if he clung to his newfound faith. God leads new converts on step by step and knows the appropriate moment in which to call for a reform in a certain matter. This principle ought always to be borne in mind and by those who labor for the salvation of souls. So mo nagisulti ni sister sa SD Bible Commentary Volume 2, page 888. Abi ninyo mga kaigsunan, ang Dios matud pa maluluyon kayo sa new convert. Sa iyahang pagpangita sa kamatuoran o kalinaw sa kahibalo sa pagsimba sa matuod nga Dios. Si Naaman, Captain Naaman was a new convert. Doon na siya daghang mga kamalian sa iyahang katungdanan. Gusto niya pangayuag pasaylo. O gikan ni adto, it might not be an abrupt way, but he want to grow a little by little, growing in strength diha sa kaalam sa Dios, og magpabilin siya nga isip usa ka bag-ong na tawo diha sa Dios. Og ang Dios magagiya kaniya sa tandili kay kang Naaman lang sa tanang mga bag-ong convert step by step, using you. Gamiton kaniya mga kaigsunan aron mahimong appropriate moment ang pagtubo until the reform will certainly happen. Mahitabo ang reformation o kini nga principle magpabilin kini siya nga maoy bit-biton dadon diha sa nahuna sa tanan nga mga nagahago sa pagpanaog og hamiling kalag. Sa ato pa dili lang igo lang ta mo evangelize, imo Bible study,
then after that, ato ding biyaan. We need to nurture them. Sa iglesia, mga pinangga na kong mga kaigsuunan, dili lang kay mahitabo lang mga kaigsuunan ang pagwalis may balita. Doon na po'y mga kaigsuunan nga magpadayon sa pag-nurture sa atong mga kaigsuunan o kahigalaan. Okay, so dinhi ato masabtan nga ang plastada sa buhat sa Dios usa ka well-organized. Now let's go to Nicodemus. Si Nicodemus, mga higala, bisan patulo sa siya kabanggiitan nga abogado, membro sa dagkong hutong sa katungdanan sa Sanhedrin, but still he needed a savior. Nakinahanglan siya manluluwa. Sa John 3 verse 1, and there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night. Wow. Doon na siya daghang mga pangutana, no? Meron siyang mga maraming tanong sa buhay niya. Why laing gituhuan niya nga makatubag kaniya mo si Jesus Christ? Pero ang problema niya, he cannot approach Jesus Christ in public. Tingali, doon na siya garbo, doon na siya prestige, gusto niya proteksyonan, human, tinawhanon tanan mga higala. That's why he met Jesus Christ by night. Pero si Kristo, kapag maghinambog, tinuod ka mulagad ka na, why not meet me at daytime? Si Kristo, mga kaigsuunan, nakasabot siya sa garbo ni Nicodemus, kadi makikita kadiyag maadlaw, magabi ang gusto ni Nicodemo. So he went to Nicodemo in a secret place. So despite recognizing that Jesus' teaching came from God, Nicodemus, the teachers of Israel, was reluctant to openly acknowledge that he was a follower of the Master of Galilee. Sympathizer siya ni Jesus Christ, pero maulaw siya. Nagpakahilom lang siya, mga kaigsunan. Why? There was pride. There was pride in his part. Doon ay power nga naka-attach ang kaugalingon, and that power made him so proud. He was in the fear of rejection of peers from the people who placed him there. Naiuban mo ingon nga ako, gobernador ko, ay mo kabalaka, kaya ako'y bahala ninyo, pikat na lang nimo. Ayaw yung patakag saad-saadin ha, kaya nga naman, kainig ka gobernador nimo, mahimo kang mayor o mahimo kang nas katungdanan, o niya, hay, ito na hintawon ka sa mga nagbutar nimo, mahadlok na kang magpakitag imuhang strong will, political will, o kung say tama, kaya nga naman, you are going to please every man, every person in the community. Na mga tao nga, uba presidente lang ko, ako, walaon yun ako na pagsulbad, ayaw na lang ta. Kaya pagka-presidente nimo, ningon kadadayog, ay di ko kahimo niya na kay, ay pastilan, ay mga daghang mata gatanaw ka nako. So wala na. So that's like with Nicodemus. When Nicodemus saw Jesus Christ, he lifted up heaven. Between heaven and earth. Sama kang Moses, mga higala, nga nagpatindog og serpent dito sa wilderness, ug matod pa niya, lift up your eyes and look unto the serpent. I-lift up na to kay katong serpent that represents Jesus Christ on the cross. So i-lift up yung mga mata nga to sa cross where Jesus Christ was hung. So without a doubt, si Nicodemo, he looked to Jesus Christ. Not caring what he thought of him, wala siya makanunag unsabay may tabok kanako mo duol ko kang Kristo. He decided to take good care of the expenses of Jesus' funeral. The record says in John chapter 19:39 to 40, siya hindi gasto, mga kaigsunan, sa paglubong kan Jesus Christ. Although the record says alahi ang nikuha dito sa pagpakuha sa pateng lawas ni Jesus Christ. Si Nicodemo, panahon sa gitrial si Jesus Christ, he tried to defend Jesus Christ. He tried to defend Jesus Christ. No longer cautious and questioning ngayang madawat, he encouraged the faith of the disciples and used this wealth in helping to sustain the church at Jerusalem, according to Ellen White's Acts of the Apostles, page 105. Sa diyan si Kristo namatay na, gigamit niya yung bahandi, yung kwarta sa ngatos mga apostoles para magamit sa pagwali sa may balita, pagpadayon sa pagwali sa may balita. That was after his conversion. Human siya na converted, mga pinangga kong kaigsunan. Now, let's go to the young men. The young men, according to Matthew chapter 19 verse 21,
another political entity, another counselor, another lawyer, perhaps. Matod pa sa Matthew 19 verse 21, and Jesus answered, because this man was asking, what shall I do in order to inherit eternal life? Ingon si Kristo, if thou wilt enter into life, keep my commandments. So well, of these 10 commandments. Di ka magpatay, di ka mangawat, di ka manapaw. I have been keeping them since I was in my childhood. Ingon si Kristo, kulang pa. O sa may kulang, verse 21, and Jesus answered, if you want to be perfect, go and sell your position and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Giingnan niya, kung napay kulang nimo, gito man na nimo kasuguan, napakay kulang. Kanay mong love sa imuhang bahandi, ibaligyan nimong bahandi aron mawala nimong bahandi, ihatag ato sa mga kabos, then you will have the love to the neighbors, and you will have the love to me, and then follow me. Ang kulang sa maong taong dato mga kahigalaan was the love of God. He kept the 10 commandments, but he did not love God. He kept the 10 commandments since from his childhood, but he did not love his neighbors. The love of humanity and the love of God may wala kaniya. That's why Jesus Christ says, that's what you lack. Muna'y kulang kanimo. Matod pa ni Kristo, mga kigsunan, kay katong maong tao hinglakaw man to, nga way po pananghid, murag unon niya di ako kaya. I love my wealth, I love my jewels, I love my money, I love my position more than Christ and more than my neighbors. Akong gigugma ang bakong bahandi, ako ang katigayunan, akong mga kaptangan, labaw pa kay sa akong paghigugma sa Dios, kayog sa kapaghigugma nako sa mga silingan. So he went away. Mao na ningon din si Kristo, kabalo mo, gina niya itong mga taong nabiling nagtanaw dito. Sa 19 verse 24, masayon pa alang sa kakamilo nga molusot sa lungag sa dagom kaysa sa kataong dato nga maluwas. It does not mean nga ang taong dato dili maluwas. Maluwas man pero lisod. Lisod. Ngano man, babahin ang ilang pagbati. They will love their positions. They will love their wealth. They will love their money. Lisod maluwas. Pero kung doon ay dato ang nagpaminaw karon nga gihikap, gibag-o sa Ginoo, ang ilang mga kasing-kasing di sila naigugma sila mga bandi, but instead they love Jesus Christ more, then these people can enter the kingdom of heaven so smoothly. Musulod sila sa kingharian sa mga langit nga sayon ra kayo, because Jesus Christ will do it for them. Ato ning anam-anamon mga kaigsonan, no, parts by parts na to ni. No matter how rich you are, no one can buy the salvation for your soul. Bisan pagdato pagkakaayo, you cannot say nga tagpila man ang per square meter sa lote sa langit, then I will buy. No, you cannot do that. You cannot do that. Furthermore, Jesus Christ did not say to the rich man, you cannot be saved, but rather that it is difficult for a rich man to enter into the kingdom of heaven. Wala mo yung si Kristo nga di ka maluwas. Ay, naiyon lang siya maglisod kag kaluwas. Kanay mong pagbati, naigugma ka si mong bandi kay si mong silingan, naigugma ka si mong bandi kay kanako, maglisod ka ng maluwas. Habi ninyo mga kaigsonan, walay bahandi nga makapabota kanimo unless you love your wealth. Ang bahandi mga kaigsunan magamit nimo na sa buhat sa Ginoo. Kanang bahandi magamit nimo na sa pagwali sa mga balita, pag-support sa buluhaton sa Ginoo, magamit nimo ng bahandi. Pero og imo na ganing higugmaon ng bahandi, that will blind your eyes. And you will never see your obligation and responsibilities toward your neighbor and toward your God. Kung mabuta na ka sa bahandi tungod sa kahigugma nimo sa imong bahandi, di na kakakita sa panginahanglan sa imong obligasyon ngadto sa mga tao o ngadto sa Dios. Mahimo na nimong ang bahandi nga usa ka Dios. Bosa ang rich person mga kaigsuonan. Ang langit nung puloy-anan, priority ka na sa mga tao nga naghimo sa Dios nga mahimong priority
rather than their wealth. Sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maoy unahan ninyo pagsusi ang gingharian sa mga langit ug ang iyang pagkamatarong kay kining tanan igadugang ra kini nga kaninyo. Kaigsuonan, ang langit para sa mga tao na priority nila ang langit. Ang langit para sa mga tao nga nagatinguha pagpangita una sa gingharian sa mga langit ug sa pagkamatarong sa Dios. Ang langit para sa mga pinasaylo. Ang langit para sa mga taong kamao mo pasaylo sa ilang isig katao. Sa lahi nga punto, though ang rich young ruler ming lakaw ang palayo gikan kang Jesus Christ, but Zacchaeus was different. He changed his mind. He changed his priorities. Sa una iyang priority ang kwarta, pero pagka-meet niya kan Jesus Christ, pagka-encounter niya kan Jesus Christ, iyang gibiyaan ang iyang mga bahandi sa iyang kaugalingon mga kaigsuonan, iya kining giuli ngadto sa mga tao og iyang gihimong priority si Jesus Christ. That's what according to Luke chapter 19 verses 8 to 10. So dinhi ato masabtan mga kaigsuonan, depende og kinsa ang imong priority. Depende og kinsa imuhang unahon. Now let's go to Joseph of Arimathea. Si Joseph of Arimathea mga kaigsuonan, kabalo gyud ang Ginoo nga ang nagsunod-sunod kang Jesus Christ ang nabilin mga babae na lang. Walay lalaki nga to kanila din. Nakakita man ang Ginoo ni Joseph of Arimathea nga interesado kaayo. Magamit sa buluhaton, magamit kay naghatag siya siyang kinabuhi, naghimo siya commitment para kan Jesus Christ. Busa kini si Joseph of Arimathea was inspired by the Holy Spirit to go to Pilate and ask for the dead body of Jesus Christ. Sa John chapter 19 verse 38, later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly, because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. May mga tao nga silent supporter ni Jesus Christ. Kaya mahadlok dili gustong samok. But finally, in the most troublous time, nga kinahanglan na gyud sila mubarug silahang tinaguan nga pagbati kan Jesus Christ, they will come out from their comfort zone and will stand and come out to the open to declare their faith in the public. Iyang gideclare mga kaigsuonan nga disipulo siya ni Jesus Christ. Iyang gideclare nga siya follower ni Jesus Christ. Abi ninyo mga kaigsuonan, kung wa pang mo-intervene si Joseph, ang patayng lawas si Kristo, malubong ragyod to ka ng kumun nga pagkalubong. Pero abi ninyo mga kaigsuonan, si Joseph of Arimathea, ning appeal siya sa buluhaton, ni collaborate siya mga kaigsuonan sa buluhaton. He joined in the work. Igamit niya ang prestige o some other reasons para magkaduol siya kang Pilate nga mohangyo siya nga si atagan niya special nga pagkalubong ang patayng lawas ni Jesus Christ. Mga pinanggan ako mga kaigsuonan, sa Ellen White sa Christ Object Lessons page 230, those who belong to the higher ranks of society are to be sought out with tender affection and brotherly regard. Men in business life, in high positions of trust, men with large inventive faculties and scientific insight, men of genius, teachers of the gospel, whose minds have not been called to the special truths of this time. They should be the first to hear the call. They should be given the invitation. Many in high social positions are heart sore and sick of vanity. They are longing for a peace that they have not. Even those in the highest ranks are not to be passed by. Many of them are hungering and thirsting for salvation. Amen. But that's so good.
Sa Ellen White, mga kaigsunan, matod pa niya, those who belong in the higher ranks of society are to be sought out with tender and affection and brotherly regard. Naingon Sister White ka ng mga tao na sa mga dagkong katungdanan, kinanato silang dawaton, kinanginhanglan po sila og ato po silang duulon ug ato silang pakiton og usa ka mahigugmaon nga pagbati isip man nagsuon. Kani mga negosyante, kini mga tao nas katungdanan, kini mga tao nga dagko kayog mga bahandi, mga tao, mga dato, mga scientific nga mga insight, nga mga personals, mga genius nga mga tao, bisan pag mga teachers sa maayong balita, mga kaigsunan sa lain nga organization, kinahanglan nato silang amiguhon as brothers. Sila dapat ang unang mahibalo sa kamatuoran. Sumala pa sa record sa balang kasulatan, silang pinakaunang kiimbitar ni Jesus Christ. Kadaghanan sa naa sa tag-as nga katungdanan, masakiton ilang kasing-kasing kaya nagakalaglag ang ilahang kahintang. Nagapangita sila mga higala o kalinaw nga sukad masukad, wala nila ma-met silang life. Bisag katong mga tao nga naa sa mga dagkong mga katungdanan, ayaw ninyo labi. Apilan ninyo sila sa pagpahibalo sa kamatuoran, kay kadaghanan kanila ginagutom, ginauhaw sa kamatuoran. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, dili lang ta kay sa mga kabos lang ta magwali. Dili sa mga ordinaryong tao lang ta magwali, apil ang mga dato, apil ang mga dagkog katungdanan sa gobyerno, apil ang mga bantugan ng mga tao, mga kusgan, mga influensyado ng mga tao. We need to approach, we need to reach them. Mga literature ministers, mga literature evangelist, usamo sa gamiton sa Ginoo pag-approach sa mga tao na sa tag-as katungdanan. Congratulations. Mga pastors, yes. Mga kaigsuunan kanimo, mga maid, mga helpers, mga trabahante, ayaw mo kalimot nga naa mo din na kaya ng trabaho lang. No. Naa mo din na kaya doon ay tuyo ang Ginoo nga makapasok ang mensahe sa inyong mga amo, sa inyong mga agalon. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, sorry, wala nagyutay time. Pero sa di pa ko mabiya kaninyo, gusto na ko pibalo kaninyo karon di sunod Sabado, Disyembre 9. Usa ka semana na lang. Karong sunod Sabado, mga kaigsunan, magkita tang tanan ninyo dinhi alang sa 24th Thanksgiving anniversary sa The Loud Cry Ministries. Sa tema nga nagkanayon, yamog sa kahitasan. Dinhita magtapok, mga higala, sa Tagum City, dinhi sa Aces Tagum College Gym, Pioneer Street, Mangkilam, Tagum City. Mao kini usa ka dako kayong launching program, sinugdanan sa tanang sinugdanan sa 20 years development plan sa The Loud Cry Ministries under the pattern of the blueprint and the plumb line, the program of the OCI according to the writings of Ellen White, Bible in the Last Days. Higalag mga pinangga ko, mga kaigsunan, kanunay ko magahangyo kanimong ato kining tambungan, be part of this great history, that you become part of this great preparation to meet and encounter the calamities, the pandemic, the famine, the sicknesses, the pestilences, victims of this. Ang tanang mga biktima nini ato ma-encounter, mga kaigsunan, and we must get ready. Di ta magpabiktima sa mga kalisdanan sa kalibutan. Let's all pray hard to the Lord. Then the Lord will cover you. Nga di ka maapil sa mga kalamidad para ikaw ang mutabang sa mga tao nga nahimong biktima sa mga kalamidad. Kinsa man ka, yamog. Yamog nga gipanalanginan sa kahitasan. Giproteksyonan nga nahimong nakapurma kauban sa tanang mga yamog nakapurmag dagkong baha.
nga nahimong nagamit sa usa ka hydroelectric plant pagpasiga pag-operate sa mga sa mga publishing houses, sa mga sanitariums, sa mga tambalanan, sa mga restaurants nga uyon sa kaubuton sa Ginoo, sa mga food factories nga magasupply og mga pagkaon sa tanang mga tanaman, mga gardens, bububo ngadto sa mga gardens, mga fruit trees nga magpa-atak og mga pagkaon para sa mga tao sa panahon sa tinggutom. Ikaw ang yamog sa kaitasan. Pwedeng tamakan, pwedeng tumban. Muralag sikan class citizen sa inyong simbahan. Mahimong bugal-bugalan og walay pulos. Pero tindog tang tanang mga yamog atong ipakita nga ang yamog dunay dakong pulos. Labi na gyud nining ulahing mga adlaw pinaagi sa atong panaghiusa. Yamog sa kahitasan, yamog Mindanao, yamog Kabisayan. Magtapok tang tanan alang sa dakong buluhaton. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Bueno mga pinanggan ako mga kaigsunan karong Sabado, karong adlaw mismo kauban ko ninyo dinhi sa Seventh Adventist Church Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. Okay. Sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ, timatong great provider, ako sab inyong kapamilya og nimong ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver the First, magayon kanimo malipayong adlawng igpapahulay. Tunay mga taong mibabag sa pagsibiyak, apanuyo sa mga pagdaot na ilang pagkahimuon, nagpadayon lumikuyana ang balaan niyang pulong. Yamog, yamog sa kahitasan, nagahatag kinabuhi sa mga tanaman. Yamog, o yamog, magkitang tanan. Tinawag na katawhan sa atong Diyos na Amahan. Pakitain atong padakon sa pagbarog sa atong pagtuo diha kang Kristo. Kay luyunin ning tanan kita may paglaom, magkahiusa sa